Next month ay pauwi ako ng Pinas at bala ko sanang bisitahin siya sa Muntinlupa. Ilang gabi na akong takot at wala sa wisyo. Ilang gabi ko na rin siyang napapanaginipan. Ilang taon na yung lumipas pero daladala ko pa rin yung trauma. Na sa totoo lang ay natatakot ako sa kanya. Hindi excitement yung nararamdaman ko sa tuwing sinasabi niya sa akin na hahanapin niya ako paglabas niya. Last September 2010 ay may manliligaw ako. 24 ako that time at siya naman ay 33. Nagkakilala kami dahil same kami na tattoo artist. At pareho kami na sumasali palagi sa tattoo competition. Nag-iisang anak siya pero sa kasamaang palad ay wala na rin yung parents niya. At wala na rin siyang natitirang pamilya. Kaya bukod sa pagiging tattoo artist ay nagtatrabaho pa rin siya para matustusan yung mga needs niya. 5 months na siyang nanliligaw sa akin pero hindi pa ako ready that time. Na kaya hindi ko pa rin siya sinasagot. Pero nangako ako sa kanya na sasagutin ko siya kapag sobrang kilala na namin yung isa't isa. Wala akong masasabi sa kanya dahil sobrang bait niya, gentleman, at lagi niya akong hinahatid kapag kami lakad ako. Basta ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya at pinakilala ko na rin siya sa family ko. Dalawa lang kami magkapatid at si ma'am lang ang kasama namin dahil nga kinuha na agad ng Lord si God. Okay rin naman yung manliligaw ko sa pamilya ko. Na kasi nga nagustuhan rin naman nila at naramdaman din nila na pure yung intention sa akin. So eto na nga, meron akong isang kapitbahay na sobrang bully. Lagi akong inaasar at pinagtitripan ako always. Lagi akong hinaharangan sa daan at kapag dadaan ako ay may time pa na sisindihan niya yung dress ko. May time pa na nakatalikod ako at bigla-bigla na lang niya akong sisindihan sa buhok. Hindi ko naman alam kung anong problema niya sa akin kasi sa pagkakaalam ko wala naman akong ginawang masama sa kanya. 3 beses na namin siyang pinadampot sa pulis pero wala nakakalabas pa rin siya. Isang gabi hinatid ako pa uwi ng manliligaw ko. Galing siya sa tattoo contest nang madaanan namin yung bully na kapitbahay namin. Nagiinuman sila kasama niya yung mga kapatid niya at mga barkada niya. At nung nakalagpas na kami sa kanila bigla siyang nagsalita ng tangina na itong babae na to, pipili lang ng lalaki, ang pangit-pangit pa. Paramihan silang dalawa ng tato, mga adik naman. Sabay nagtawanan sila. So sumagot ako ng pag maraming tato, adik agad. Kesa naman pumili ako ng mga walang pangarap sa buhay na puro tambay, mga walang balak maghanap ng trabaho. Tsaka ano bang problema mo sa akin? Ba't laging ako yung nakikita mo, masyado kang papansin? Hindi sila nakaimik nun pero alam ko na na-offend sila. Naglakad na kami paalis sa kanila at hindi pa kami nakakalayo sa pwesto ng mga tambay na yon. Nang biglang sumigaw siya ng malakas tas naglalakad siya papunta sa amin na may hawak siyang martilyo. At kasama niya yung kapatid niya. So ako nagpanik ako kaya tumakbo ako papalayo. Akala ko naman nakasunod sa akin yung manliligaw ko pero paglingon ko, doon ko nakita na pinagsasasaksak na manliligaw ko yung dalawang magkapatid na bully. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung kutsilyo na hawak ng manliligaw ko. Natulala na lang ako sa mga nakita ko at masyadong brutal kaya hindi ko na makwento. Iniwan ng manliligaw ko na nakahandusay yung dalawang magkapatid na bully. Lumapit siya sa akin at umiiyak at sinabi niya sa akin na kung hindi niya nagawa yun ay sigurado siya na isa sa amin ang ibuburol sa susunod na araw. Hinalikan niya ako sa noo sabay sabing, ako wala na akong pamilya kaya okay lang yun sa akin kung ako yung mawawala paano kung ikaw? Dumating yung mga pulis at soko pero hindi siya nagtago at sumuko siya ng kusa. Nung nasa presinto na kami, gulat na gulat ako sa nalaman ko sa mga pulis na may dati palang kaso ang manliligaw ko. Isang murder at isang bank robbery. Sobrang gulong-gulo ako ng mga panahon na yon kasi hindi ko pa pala siya totoong kilala. Umusad na yung kaso at lagi kaming dumadalaw sa kanya ng family ko. At kapag birthday niya, nagsiselebrate kami sa kulungan kasama niya. Dumaan ng 7 years na consistent yung pagbisita at pagdamay namin sa kanya hanggang sa nagkaroon ako ng opportunity na maging tattoo artist sa abroad. Pero bago ako umalis ay dumalaw muna ako sa kanya. Pinaalam ko na aalis na ako para magtrabaho ako sa ibang bansa. At ang sabi niya lang sa akin, mag-ingat ka doon, mahal kita kaya ako nagawa yon. Ayokong may mangyaring masama sa'yo kaya inunahan ko na sila. Sorry kasi hindi ako naging honest sa'yo about sa nakaraan ko. Basta kapag nakalabas ako, ikaw yung unang-una kong hahanapin. Hanggang sa nakalis na ako ng Pinas at naging maganda rin naman yung buhay ko dito sa Canada. Pero sila mama dumadalaw pa rin sa kanya. Hanggang sa nalaman ko na lang na mula sa pamilya ko na nilipat na sa Muntinlupa yung manliligaw ko. Bihira na lang din makadalaw yung pamilya ko sa kanya kasi nga mahigpit na masyado sa Muntinlupa. Hanggang sa hindi na nila nadalaw dahil nga nagkasakit na rin yung mama ko. At kalaunan ay kinuha na rin siya sa amin ni Lord. Sa ngayon ay nandito pa rin ako sa Canada at kinuha ko na sa Pinas yung sister ko. Kaya magkasama na kami dito ngayon. Ilang gabi na ako nawala sa wisyo. Ilang gabi ko na rin kasi napapanaginipan yung nangyari at yung manliligaw ko. Ilang taon na yung lumipas pero daladala ko pa rin dito yung trauma. Na sa totoo lang ay natatakot ako sa kanya. Hindi excitement yung nararamdaman ko sa sinabi niya sa akin na hahanapin niya ako agad paglabas niya. Next month pa uwi na ako ng Pinas at bala ko sanang bisitahin siya sa Muntinlupa. Bala ko siyang kumustahin. Mami Len, tama ba yung gagawin ko? Sana mabigyan mo naman ako ng malademonyo mong advice. Sorry kung napahaba yung kwento ko at followers mo ko since day 1. Letter sender, Camille. Nagigilty ka, nakukonsensya ka, hindi ka makawala. Iniligtas ka naman niya kasi nga nasa bingit din siya ng panganib, hindi lang para sa'yo. So hindi siya knight in shining armor situation. Na actually hindi rin naman kasi okay yung background niya. Kung nalaman mo ba nang mas maaga, papayag ka bang ligawan ka? Nagsinungaling siya sa'yo for what? Para magpa-impress? Mali yun. Kasi habang tumatagal na nagbibigay ka ng hope, mas lalo siyang umaasa Huwag mong palalimin. Imagine na 7 taon ka ng ganyan. Start distancing yourself slowly hanggang masanay siyang wala ka na. Tsaka ano bang hatol, 20 years and 1 day hanggang 40 years?
Kasi 2 counts, o iintayin mo ba yon? Ano bang plano mo? Tumanaw ka ng utang na loob habang buhay? Kasi pwede mo naman siyang i-handle in a nice and respectful way. Or balak mong samahan siya for your whole life? Nasa idea ba na maging ama ng anak mo nang dahil sa utang na loob? Hindi ka magiging masaya kasi nga takot ka sa kanya. Maging honest ka at huwag mong bigyan ng false hope. Huwag mong pahirapan yung sarili mo na parang ikaw yung nakulong. Nagsasabay kayo ng sentensya eh.